Honey, I'm home! Yuhu! Maaga akong umuwi ng araw na yon dahil excited akong makita ang asawa kong buntis. Meron din kasi kaming usapan na kinabukasan uuwi kami sa kanyang probinsya sa Samar. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Ardi. Isa po akong businessman dito sa Maynila at aking ibabahagi ang kwento namin na hinding-hindi ko malilimutan. Taon ng 1971, nang mabuntis ko si Helen. Si Helen ay isa lamang kasambahay noon sa amin, pero hindi yon naging hadlang upang siya'y aking ligawan. Tutol man ang aking mga magulang pero wala silang nagawa dahil nagmamahalan kaming dalawa. At nang mabuntis ko siya, Commander, nilayo ko siya sa bahay upang makaiwas sa panglalait ng mga kamag-anak at kadugo. Honey, excited na akong pumunta sa probinsya mo sa Samar. O teka, bakit parang hindi ka masaya? Kinakabahan ako, honey. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng mga magulang ko. Hayaan mo sila. Basta ang importante, nagmamahalan tayong dalawa. Tsaka, malakas na loob ko ngayon. Lalo pat, 6 na buwan na yung pinagdadala mo. Magkakaanak na tayo, honey. Huwag mo rin kakalimutan kung paano kita pinaglaban sa pamilya ko, di ba? Kaya nga kita binukod eh. Oo na. Ardi, basta, pagdating natin sa Samar, sumunod ka sa mga sasabihin ni Itay ha. Pag sinabi niyang huwag kang makikipag-usap sa kung kanino, sundin mo ha? Oo, susundin ko po. Pangako. Sa araw na yon, Commander, nagtungo na nga kami sa Samar. First time ko lang makakarating doon. Ako kasi ay laking Maynila. Habang nasa biyahe kaming mag-asawa, naitanong ko sa kanya kung totoo ba ang mga kwento patungkol sa probinsya. Ang sabi niya sa akin, hindi totoo. Ako naman bilang isang laking Maynila, hindi rin ako basta naniniwala sa mga sabi-sabi hanggat hindi nakikita ng aking mga mata. Pagdating namin sa terminal, may sumalubong sa amin na isang matandang lalaki. Akala ko yun yung tatay ni Helen. Nag-alok ito sa amin ng serbisyo dahil marami kaming dalang bag. Baka gusto nyo ako na magbitbit niyan. Kahit kaunting pangkain lang. Nako, marami nga kaming bitbit. Sige ho. Akala ko sa akin nakatingin ang matandang lalaki na yon. Pero laking gulat ko, Commander, dahil nakatingin yon sa tiyan ng asawa kong si Helen. Honey, may problema ba? Wag na. Ay, ma'am. Buntis pala kayo, ma'am. Ay, si Sir ang daming daladala. Kahit na pangkain lang, ako'y nag-aalok ng serbisyo bilang isang mahinang matanda na. Sige na, Manong. Sige, tulungan mo ako magbitbit. San ba rito sa kain, honey? Doon. Tiyempo namang may kalayuan ang susunod na sasakyan naming mag-asawa. Tsaka mabigat yung dala kong bag. Puno kasi yun ng pasalubong. Binayaran ko si Manong ng sobrang halaga. Abot tenga ang ngiti ng matanda. Pero habang nakangiti ito, nakatingin siya sa tiyan ng asawa ko. Nako, ilang buwan na ba yan? Ilang buwan na lang ho.
manganganak na yung asawa ko. Ah, ganun ba? Naku, pasensya ka na, iho. Mahilig lang talaga akong tumingin sa mga buntis kasi hindi ako nagkaroon ng anak eh. Pwede ko bang hawakan ng tiyan mo, iha? Hindi ho. Wag na po. Honey, sige na. Pagbigyan mo na si Manong. Palagay ko, yun ang kasiyahan niya eh. Hinawakan yun ng matandang lalaki. Paghawak niya, ramdam ko yung pag-iktad ng asawa ko. Sabay-sabing tama na. Nang makasakay na kaming dalawa ni Helen, napatingin ako sa matanda. Nakita kong hinahabol niya kami ng tingin. Tapos ang mga ngiti niya halos walang paglagyan. Pagdating namin sa bahay nila, sumalubong din sa amin ang isang matandang lalaki. Yun na pala ang totoong tatay ni Helen. Helen, mabuti naman at naalala mong umuwi. Teka, sino itong laking to? Buntis ka, anak? Opo, Itay. Mano po, Itay? Ardi po. Ardi? Mapagkakatiwalaan bang lalaking to? Oho. Kung di nyo po naitatanong, Tay, ako po yung anak po ng amo ni Helen sa Manila. Ganun ba? O Helen, bakit mo naman pinikot ang anak ng amo mo? Nako, hindi ko siya pinikot, Tay. Totoo po yun. Wala pong nangyaring pikutan. Ako po mismo ang nangligaw sa kanya. Katunayan, ipinaglaban ko pa nga po si Helen sa mga kapatid kong matapobre, sa mga kadugo kong mayayabang, mayaman, na walang ginawa kong hindi manghusga. Ganun ba? O sige, Helen, bago ba kayo pumunta rito meron bang nakakilala sa iyo na mga taga rito sa atin? Sa palagay ko, Itay, hindi nila ako nakilala. Mainam kung ganon. Hinahanap ko yung nanay ni Helen. Ayon sa matandang lalaki na biyanan ko, patay na raw ito. Nalungkot ako sa sinabi niya dahil hindi pa namin inabutan ang nanay ni Helen. Samantalang noong nakaraang buwan lang daw ito inilibing. Naku, Itay, pasensya na po. Hindi pa namin inabot. Ganun talaga ang buhay. Wala na lang tayong sisihan. Oho. Pagsapit ng gabi, may mga dumarating. Nahihiya naman akong labasin dahil hindi ko sila kilala. Hanggang sa kinatok ako ni Helen sa kwarto. Ardi! Oh, ano yun? Nandito yung mga pinsang ko, gusto ko raw makilala. Oo, lalabas ako dyan. Paglabas ko, Commander, nakita ko agad yung nakalatag na mesa. May dalawang lalaking nakaupo. Kaharap yon ng tatay ni Helen. Magandang gabi mga pare. Uy! Insan! Siya pala yung asawa mo? Pogi din kahit papano. Joke lang, pare. Ako nga pala si Mark. Ardi. Pinsan ako ni Helen. At siya nga pala tiyuhin namin yan. Medyo parang kaedad lang namin pero parang tropa na lang din namin yan. Kamusta ka, Brad? Eto po. Mabuting-mabuti. Talaga? Mabuti naman. Siya nga pala. Tiyuhin niya ako. Ako si Hernie. Ardi po, Ardi. Pinagagalak kitang makilala. Siya nga pala. Welcome ka dito sa lahi namin. Hindi katulad doon sa lahi ng pamilya mo. Helen, nasabi mo na ba? Oo Naku, nakakahiya naman. Bakit mo agad sinabi? Okay lang yun. Wala namang problema pagdating sa bagay na yun.
Kami naman dito maintindihin kaming lahat. Hindi ba? Oo, bayaw. Maintindihin kami rito. Bayaw. Tito, may iba tayo. Bago kami pumasok dito ni Mark kanina, meron kaming napansin na isang matandang lalaki na naka-standby dyan sa harapan ng tarangkahan ng bahay. Kasama niyo ba yun? Ano? Wala kaming ibang kasama rito. Ganun ba? Di ba, Insan? Oo, Tito Insan. Nakita namin eh. Ganun? Ano bang itsura ng matanda? Hindi namin masyadong makilala dahil madilim. Pero umalis din naman. Kaya lang ang napansin namin, bakit parang nagmamasid? Naku, wag nyo nang intindihin yun. Baka naman hindi dito yun. Baka nga. Uminom kami ng gabi na yon, Commander. Doon pa ngayon sa labas ng bahay. Si Helen pilit na pinapapasok ng biyanan kong lalaki sa loob. Delikado na raw kasi sa buntis pag nasa labas pa ng ganong oras. Naguguluhan ako kung bakit. Nagtatanong ako pero puro lang pasaring ang sagot ng 2 kainuman ko. Alam mo kasi, Bayaw, dito sa probinsya namin, hindi na bago yung usapin pagdating sa mga kumakain ng hilaw na laman. Di ba, Tito Insan? Oo, totoo yung Bayaw, pamangkin. Totoo yun. Kaya nga, mas magandang sa loob na lang si Helen para mas lalong mapangalagaan ang kanyang pagbubuntis. Narinig na lang namin ang sigaw ni Helen sa loob. Nagulat kami kung bakit. Mabilis kaming pumasok sa loob upang alamin yun. Ardi! Mahal, bakit? Ano yun? May matandang lalaki. Ha? Saan? Nasaan? Nasaan ang lintik na yan? Papatayin ka yan! Kita ko sa 2 lalaki na yun ang matinding pag-aalala sa aking asawa. Para bang handa silang pumatay para kay Helen. Tumakbo doon! Kuya Mark! Pumunta sa likod yung 2. Tapos nagsisigaw sila doon. Kung sino ka man demonyo ka, tigilan mo pinsan namin ha! Hindi mo pwedeng kunin ang anak niya. Hoy! Kung sino ka man, dudurugin ko yung mata mo. Kakainin ko pa yan. Matakot ka sa akin. Ako si Hernie. Marami na akong pinatay na katulad mo. Honey, ba't naman ganun magsalita yung tito pinsan mo? Ardi, ganun lang talaga yan pero kapag sinabi niyang ginagawa niya, lalo na't kung kapakanan ng mahal niya sa buhay, kundi mo lang nitatanong dati nang nakulong yan. Ganun ba? Pero huwag ka matakot, mabait yan. Buti naman po kung ganun itay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ang ginawa ni Itay, nagsaboy ito ng asin na may kasamang bigas sa paligid ng bahay. Hanggang sa bubong nakugon, nagsasaboy siya upang pangontra. Ano bang nangyayari? Ano ba kasi yun? Tatapatin na kita. Aswang ang nagpakita kay Helen. Aswang? Honey, akala ko ba hindi totoo yung mga aswang-aswang na yun? Hindi naman talaga eh. Ewan ko ba kung bakit merong ganyan ngayon? Sa totoo lang. Dito sa baryo natin wala naman talagang aswang. Marahil, yung nagpakita sa'yo, naispatang kayo doon pa lang sa terminal. Baka hanggang dito minamarkahan kayo ng mga yun. Hindi ako makapapayag na basta na lang nila kukunin ng magiging, ano bang tawag doon? Apo, pamangkin? Pamangkin na lang. Huwag na nga po. Masyado akong tumatanda eh. Bayaw na lang tawag ko sa'yo.
Nahiya akong tawagin kang tito kasi parang magkaedad lang tayo. Oo, sige. Pwedeng-pwede ako dyan. Umalis na sila pagkatapos nun upang matulog. Ako ng oras na yon, init na init. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nasusulasok ako sa napakabahong amoy. Ganon din naman si Helen. Tay! Ano ba'y mabaho na yun? Hindi ko nga alam eh. Kung siyan man nanggagaling yun, aba, malalaman ko rin bukas yun. Baka may nakasabit na namang dumi ng tao dyan. Tay, hindi naman amoy dumi ng tao eh. Parang nabubulok na laman. Ay nako, sino na namang maglalagay dyan ng patay na hayop? Commander, kinabukasan. Wala na kaming naramdaman na kakaiba. Akala namin normal na ang lahat. Kaya't nag-aya ako na baka pwedeng maranasan ko naman mag-picnic sa ilog. Pumunta kami noon ng ilog, kasama ang 2 binayaw ko. Napakalinis ng ilog doon. Malamig ang tubig at halos walang katao-tao maliban sa amin. Habang kami naliligo at kumakain, napansin ko sa kabila. May nagpapaligo ng kalabaw. Tay, may tao doon oh. Ay hayaan mo yan. Wala yan. Baka may tumanaan yan doon sa kabilang ibayo. Ganun ho ba? Kala ko kasi walang tao eh. Meron. Meron, Ardi. Hindi naman porket liblib, tayo lang ang tao. Siguradong meron pang iba. Hindi nagtagal yung nakita kong taong nagpapaligo ng kalabaw ay biglang nawala. Tapos si Helen, nakasalpak ito sa tubig na napakalamig. Medyo malayo siya sa amin dahil gusto niya ng malinaw. Yung pwesto kasi namin, medyo nadudumihan lalo na't kapag gumagalaw kami. Hanggang sa napasigaw si Helen. Ang sabi niya nakakita raw siya ng pangit na lalaking sumisisid sa ilalim ng tubig. Kitang-kita niya raw ang itsura noon nang dahil na rin sa linaw ng tubig sa ilog. Mabilis akong pumulot ng bato at pinagbabato ko yun. Hanggang sa napagod ako sa pangbabato pero hindi ko nakita yung sinasabi ni Helen. Wala namang ibang tao rito. Itay, hindi tao yun. Siya nga naman ho, tito. Kung pangit na lalaki, hindi naman din ako yun. Pangit lang ako, pero hindi ako yun. Alam ko, syempre, doon tayo kumakain eh. Mahal, dito ko na nga kasi. Para hindi ka mahirapan dyan. Oo, sige. Kinagabihan, ito na ang pinakamasamang hinding-hindi ko malilimutan. Tulog na si Helen ng gabing yun. Papatulog na rin ako, Commander. Ang ugali ko kasi kapag nakahiga kaming dalawa, mahilig akong yumakap. Pagyakap ko sa kanya para bang kumot lang ang nayakap ko. Nang tanggalin ko yung kumot, unan ang nasa loob. Helen? Honey? Nasaan ka? Tay? Si Helen? Aba, malay ko. Hindi ba magkatabi kayo dyan sa higaan? Wala ho siya rito. Napalingon ako sa bintana. Nakita kong bukas yun. Lumapit ako doon at meron akong nahawakan sa bintana. Malapot na dugo ang nahawakan ko. Binaybay ng mata ko yung mga dugo na yun. Hanggang sa tumapak sa lupa ang aking paningin. Nakita kong may dugo na nakaguhit papalayo. Tay, tignan niyo to! Pagdating ng biyanan kong lalaki, nagimbal siya sa kanyang nakita. Hindi kaya tumalon dito si Helen? Hindi gagawin yan ni Helen. Malamang na merong kumuha kay Helen. Diyos ko, sandali, pupuntahan ko lang mga bayaw mo.
Hindi na ako makapag-antay pa ng oras na yon. Bit-bit ang isang itak at isang maliit na ilaw na mamamatay sa hangin. Naglakas loob akong sundan yung sanap-sanap na dugo hanggang sa ako'y makarating sa kagubatan na hindi kalayuan sa bahay. Hanggang dito lang yung dugo, ibig sabihin. Nilinga-linga ko ang aking mga mata. Tingin ako ng tingin sa paligid. Pero sadyang hindi ko pa rin makita si Helen. Hanggang sa nag-ilaw ako sa malaking puno papaitaas. Doon ko muling nasundan yung patak ng dugo. Helen? Helen? Nakakita ako ng duster na nakasabit sa puno. Inakala kong si Helen yun. Kaya't naglakas ako ng loob akyatin yun. Sa totoo lang, mahina ang loob ko sa matataas na lugar pero nagawa ko yun ng gabing yun. Nang maakyat ko ito, Commander, duster lang ang naroroon at wala si Helen. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa kong bayaw. Kasama nito ang biyenan ko. Agad akong bumaba noon. Takang-taka sila kung bakit nanggaling ako sa itaas ng puno. Pinakita ko sa kanila ang duster na huling suot ng asawa ko. Tay, kay Helen ho ito. Oh, yan yung suot niya. Siya napunta yung bata na yon. Lumayo pa kami ng bahagya. Tapos narinig namin ang sigaw ni Helen. Naghahanapan pala kami, Commander. Ardi! Itay! Nasaan kayo? Teka tay, boses ni Helen yun ah. Natagpuan namin si Helen nandon sa ilalim ng isang nakakatakot na puno. Agad ko siyang niyakap, Commander. Pero ang pinagtataka ko, bakit suot na naman niya yung duster na yun? Samantalang, itinapong ko yung duster na yun kanina. Ayon kay Helen, hindi raw siya napunta sa itaas ng puno. At kaya raw siya napunta sa kagubatan dahil nakita niya raw kaming pumasok doon at sinundan niya lang daw kami ng dahil sa takot sa bahay. Kinabukasan, napansin namin na malaki ang ipinagbago ng ugali ni Helen. Kung dati mabait ito at pasensyoso, ngayon naging mainiti ng ulo tapos napakapili sa pagkain. Ipinatawag namin ang lola ni Helen. Ayon sa aking biyanan, iwasan ko raw magsalita ng hindi maganda sa lola niya dahil isa raw itong mahusay na mangkukulam. At hindi lang yon, isa rin daw itong mahusay na kumadrona. Tapos albularyo pa. All in kung tawagin. Talentadong matanda, pero kinatatakutan. Lola Yang, anong nakikita mo dyan sa tiyan ni Helen? Bakit pawis na pawis ka? Kanina ka pa hindi nagsasalita, kinakausap ka namin. Nagtitinginan lang kayo ni Insan Helen. Tumahimik ka nga dyan, Hernie. Hindi pa tapos ang ginagawa ko, ha? Lola? Bakit nga ho ba? Bakit ho pawis na pawis kayo? Ano bang nararamdaman niyo sa tiyan ng asawa ko? Gabunan. Ho? Anong gabunan? Lola naman, huwag mo naman tinatakot si Bayaw. Anong gabunan ang sinasabi mo dyan? Hindi ba yung gabunan yung sumisip-sip ng dugo at pumapatay ng mga walang kalaban-laban? Gabunan. Gabunan! Paulit-ulit lang yon sinasabi ni Lola Yang. Pagkatapos nun, si Helen nagpaalam. Sabi niya matutulog lang daw siya sa kwarto at huwag siyang aabalahin. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Bakit bigla na lang siyang nagbago?
Gabunan. Isang gabunan ang umaaligid sa iyong mag-ina. Lola Yang, sigurado ba kayo dyan? Sino naman yung walang hiya na yon? Wala na ba siyang katakot-takot? Baka di niya nalalaman dating nakulong to. Alam mo, Mark, ang mga gabunan hindi takot sa kung sino mang tao maliban sa albularyo. Di ba Lola Yang, albularyo naman kayo? Bakit di man lang yata nasisindak yung lintik na gabunan na yon? Tsaka sino ba yon? Isang matandang lalaki. Minarkahan sila sa terminal. Ardi, hindi ba meron kayong nakilalang matandang lalaki sa terminal? Yung nagmagandang loob na na natulungan kami sa gamit namin. Por Diyos por Santo. Mukhang babalik na naman ako sa pagiging mangkukulam. Imbis na ako'y merong panata sa pagbabagong buhay, mukhang ibabalik ko na naman ito nang dahil dyan sa gabunan na yan. Mangkukulam? Oo. Hindi lang basta kumadrona si Lola Yang. Isa rin siyang nakakatakot na mangkukulam. Kung kinakailangan herni, Mark, Ardi, na bumalik ako sa dati gagawin ko. Kapag nakumpirma kong isang gabunan ang gumawa nito, papatayin ko siya. Lola, huwag naman po sanang mabot sa ganun. Baka naman pwedeng ayusin na lang natin to. Nakakatakot naman po yung sinasabi ninyo Aba, Ardi, ginanon tayo. Hindi ba tayo gagante? Tsaka isa pa, wala ba kayong napapansin kay Helen? Napansin nga po namin. Maintin yung ulo. Tsaka namimili ng pagkain. Halika, pumasok tayo sa loob. Pagpasok namin sa loob, laking gulat namin sa sinabi ni Lola Yang. Tinanggal ko kasi yung pagkakabalot ng kumot ni Helen. Yayakapin ko sana siya pero pinigilan ako ni Lola Yang. Bakit Lola? May problema ho ba? Hindi. Wala na siya. Anong ibig niyo sabihin wala na siya, Lola? Yan naman si Helen. Kaya nga, Lola. Ano bang sinasabi niyo? Patay na ba si Helen? Humihinga pa nakatingin nga sa inyo. Masama nga lang yung tingin. Hindi siya si Helen. May binunot sa bag si Lola Yang. Isa yung garapon na may laman na asin. Sinabuyan niya ng asin si Helen. Nagimbal kami sa mga sumunod na nangyari dahil si Helen ay naging saha ng saging. Diyos ko! Anong ginawa mo sa kanya, Lola? Hindi siya si Helen. Matagal nang kinuha ng gabunan si Helen. Paano? Hindi to totoo. Lola, kung ano may magic mo, ibalik mo sa akin si Helen. Hindi ko siya kayang ibalik dahil hindi si Helen ang kasama natin. Siya ay sahan ng saging na inanyuan bilang itsurang tao. Isang makapangyarihang gabunan ang gumawa nito. Lola naman, paano naman nangyari yon? Hindi ko din alam. Ganyan kagaling man din lang ang mga gabunan na yan. Kung ganon, nasan po si Helen? Yan ang hindi ko masasagot. Ardi, magpakatatag ka. Dalawang mahal mo agad sa buhay ang nawala. Kung nasasaktan ka man, paano naman kami? Lahat kami komandar na saktan. Isipin mo ba naman yung kasama namin hindi pala tao? Isa lang pala itong sahan ng saging na inanyuan bilang tao para kami linlangin. Nang dumating naman yung tatay ni Helen, gulat na gulat ito nang makakita ito ng isang malaking sahan ng saging sa kama at hinahanap yung anak niya.
Nang sinabi ni Lola Yang ang totoo, bigla na lang itong humagulhol. Sinabi nitong kasalanan niyan lahat. Dapat daw pala sinalubong niya kami sa terminal. Nang dahil sa nangyari, Commander, nangako si Lola Yang natutugisin niyang gabunan at kung buhay pa raw ang aking mag-ina, pipilitin niya itong kunin sa kahit na pinakamahirap na paraan, kahit ibuwis pa niya ang kanyang buhay. Lola Yang, sasama po ako. Hindi kita pipigilan, Ardi. Karapatan mong gawin yan. Kami rin po! Tulong-tulong kami, Commander, upang hanapin ang aking asawa at anak. Hindi namin alam kung saan sila matatagpuan. Pero nagbabaka sakali kami sa kagubatan na doon namin makita ang aking asawang buntis. Sa loob ng maghapon magdamag halos wala kaming pahinga. Bit-bit ang mga itak, buntot pagi at kung ano-anong pangontra. Hinanap-hanap namin si Helen. Sa kasamaang palad, hindi namin siya nakita. Hanggang sa sinabi sa amin ni Lola Yang na gagamitin na daw niya ang huli niyang alas. Pumunta ito sa tabi ng isang puno. Maya-maya pa meron itong sinambit sa wikang Latin. Hindi namin yon maintindihan. Basta't nakita na lang namin. Sa tapat ng isang malaking puno na puno ito ng usok na kulay itim. Tapos nakakita kami ng napakalaking baga. Para bang kasing tabayon ng 5 piso. Kabilaan yun. Tapos meron pang isang baga na lumulutang na mas mataba pa sa 5 piso. Alam kong masamang lumapit sa'yo. Pero alam kong ikaw ang makakatulong sa akin. Sa aming lahat dito. Tulungan mo naman kami. Sabihin mo sa amin kung saan matatagpuan ng apo kong si Helen. Tinangay siya ng gabunan. Tinangay siya ng walang kwentang gabunan na yon nang hindi namin namamalayan. Parang awa mo na kapreng itim. Kapre pala yun nakikita naming parang nagbabagang mata. Tapos yosi niya yung mas malaking baga. Dumaan sila rito. Noong nakaraan pa. Huli na ang lahat dahil patay na yung bata sa sinapupunan ng babaeng yun. Saan sila pumunta? Ituro mo sa amin ang pinakamalapit na lagusan. Alam mo ang kapalit doon. Alam ko. Mula sa bibig ni Lola Yang, meron itong nilabas na batong kulay itim at inabot sa sinasabi niyang kapreng itim. Matagal ko na itong hinahangad. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung saan sila matatagpuan. Bigyan mo kami ng mas mabilis na daan. Sige. Kinawayan kami noon ni Lola Yang. Ang sabi niya sa amin, ikutan lang daw namin ng isang beses yung malaking puno na bahay ng kapreng itim. Sumunod na lang kami kahit kami nagtataka. Pag-ikot namin, Commander, laking gulat namin dahil napunta kami sa ilalim ng bangin. Napakadilim. Wala kaming makita. Nagsindi ng sulo ang 2 kong bayaw. Kaya't doon kami nakakita ng bahagya. Nilakaran namin yung diretso na yon. Hanggang sa kami ay mapunta sa isang lumang kubo na ayon sa pakiramdam ni Lola Yang, nariyan daw yung gabunan na tumangay sa aking mag-ina. Anong susunod na gagawin natin? Lola, dito lang kayo. Akong bahala dyan, papatayin ko ang gabunan na yan. Meron na naman siyang niluwa sa kanyang bunganga.
May kinuha rin siya sa bag na kung ano-anong klase ng dahon. At ang hindi ko makakalimutan, yung mga karayom na nakatusok sa loob ng garapon. Ano yan, Lola? Nako, Lola. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Kailangan ko itong gawin, Mark. Ayon kay Mark, napakadelikado raw ng karayom na nasa loob ng garapon. Lalo na't kung ito'y nakatusok sa kulay itim na lupa. Yun daw ay sumisimbolo na ang kanyang buhay ay inaalay niya para makuha ang aking mag-ina. Ipinagsasawalang bahala ko na lang yung sinabi ng kapring itim na patay na raw ang aking anak sa sinapupunan ni Helen. Umaasa pa rin ako na buhay pa ito. Hindi kayo maniniwala sa susunod na mangyayari. Nang itarak ni Lola Yang sa lupa yung mga karayom, biglang may lalaking matanda ang lumabas mula sa kubo tapos naguhumiyaw na para bang ito'y nasasaktan. Habang si Lola Helen naman ay walang tigil sa pag-oorasyon sa pagsasalita sa wikang Latin. Maya-maya pa, kaming tatlo'y nagtatakbo na upang pasukin yung kubo upang makita namin ang aking asawa. Commander, nakita namin si Helen. Wala itong malay. Bumabaha ang dugo sa loob ng kubo. Tapos nagimbal ako sa mga nakita ko dahil may mga maliliit na daliri sa mesa. Helen! Helen! Ang anak natin! Buhay pa siya! Bayaw! Meron pa siyang mahinang paghinga! Binitbit ko na yung asawa ko, Commander, papalayo. Habang ang isa kong bayaw, galit na galit yun. Hawak nito ang itak, pinagtataga ang matandang gabunan. Habang ganoon ang senaryo, nagpapalit ito ng anyo. Sumigaw noon si Lola Yang na huwag titigilan sa pagtaga ang gabunan hanggang sa ito'y maputulan ng ulo. Pero hindi pala yun ganon kadali patayin. Nagawa niyang pagtatadyakan ang tumataga sa kanya. Tapos si Lola Helen nilapitan nito at dinampot at hinagis papalayo. Ganon pa man, patuloy pa ring nasasaktan ang matandang gabunan. Hanggang sa nasipa nito yung mga nakatarak na karayom sa lupa. Doon pa lang ito tila hindi na nasasaktan. Ano kayo? Akala nyo siguro kaya nyo ako kahit pagtulong-tulungan nyo ako? Wika ng matandang gabunan na nakakatakot ang itsura ng mga oras na yon. Ang sabi naman ni Lola Yang, hindi pa tapos ang kanyang alas. Dahil marami pa siyang karayom sa loob ng garapon. Kada tarak nito sa lupang kanyang tinatapakan, ramdam ng matandang gabunan ang matinding sakit. Pilit na lumalapit ang gabunan kay Lola Yang, pero pilit din niyang ibinabaon ang mga karayom sa lupa. Hanggang sa may binunot si Lola Yang na isang mahabang karayom ng sako mula sa kanyang mahabang buhok. Paglapit sa kanya ng gabunan, itinarak niya yon sa dibdib nito. Kaya ito nagsisigaw. Hindi kayo maniniwala sa susunod na mangyayari. Kasi pagtarak ng mahabang karayom ng sako sa dibdib ng gabunan, nakita naming nagliyab ang katawan nun. Nagbaga hanggang sa tuluyang naging abo. Sa loob lang ng ilang minuto, abo na ang matandang gabunan. Si Helen hindi pa rin nagigising nung oras na yon. Pero si Lola Yang, bigla na lamang itong bumulagta. Nilapitan namin siya upang pakiramdaman kung buhay pa. Sa kasamaang palad, patay na si Lola Yang. Ayon sa aking biyanan na lalaki, sinakripisyo daw ni Lola Yang ang kanyang buhay upang mamatay ang gabunan at mabawi si Helen. Napakasakit, Commander. Namatayan ako ng anak tapos ang asawa ko'y magpa hanggang sa ngayon.
parang trauma pa rin ang nangyari sa kanya. Mahal na mahal ko siya, kaya hindi ko siya magawang ipagpalit kahit na ganon ang kanyang sitwasyon. Kaya po ako sumulat baka sakaling mapagaling ni Kanole ang aking asawa. Sa ngayon po matanda na kami. Umaasa pa rin ako na sana mapagaling po ni Kanole ang aking asawa. Isusunod ko po sa aking email ang aming address. Sana po kami ay mapuntahan dito sa Makati. Maraming salamat, Commander, sa pagbibigay ng buhay at daan sa kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Muli po, ako si Ardy. Salamat po. Okay. Maraming salamat po, Kuya Ardy, sa pagbabahagi ng nakakatakot na kwento. Diyos mio, Marimar. Guys, ako lang ba kinabahan? Totoo lang. Takot na takot ako habang binabasa ko to. Masasabi ko napakaganda ng kwento pero maikli lang. Sa ngayon po wala muna tayong upload na Kanole kasi wala po ako makuha ang istorya sa kanya dahil hindi na po kami nagkikita at meron pa man ako natitirang istorya niya. Konti na lang guys, nakakalungkot. Kaya sana subaybayan nyo pa rin po ang aking mumunting channel. Maraming salamat po, good night, enjoy listening. Kuya Ardy, mag-usap po tayo sa email. Okay? Salamat.